Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Virgo, first message po ninyo is the Hermit, which is your current energy. Yung next card po ninyo is what to embrace this week. We have the King of Swords. Anong dapat ninyong iwasan? We have the Six of Swords. Ayan. So, yung next card ninyo, ano yung possible na accomplishment ni Virgo? We have the Empress and we have the Seven of Cups. Ayan. So, ano naman yung mga blessings? Possible blessings. We have the Eight of Swords, Obstacle. We have the Queen of Swords. And the advice sa inyo ng Spirit is Death Energy. So, napakaganda. No? Baguhin. Ang dapat baguhin. At yung theme ninyo for the week is the Four of Swords. Kasi siguro Virgo, since very workaholic kayo, very masipag kayo, busy ninyo lagi, you are also multitasking, no? Most of the time, kasi nga sa sobrang sipag ninyo. So, maaaring exhausted kayo or energy drained na kayo. Okay? Kaya, iniimbitahan kayo rito na magpahinga. Okay? Give yourself time to rest. Give yourself time to replenish your lost energy dahil napakahalaga nun. Hindi po pwedeng kayo ay ma-drain, 'di ba, ng energy because papaano na lang ang mga ninyo, papaano na lang yung mga obligasyon, responsibilidad, trabaho ninyo, 'di ba? Kaya habang may pagkakataon pa kayong mag-replenish ng lost energy ninyo para makapag-recharge kayo ay gawin nyo na. Okay? Huwag na kayong patumpik-tumpik pa. So, yung current energy ninyo is the Hermit. This is your energy, and you're being invited here na mag-spend time kayo by yourself. Spend time alone. Kailangan ninyo na mag-me time. Kailangan ninyo na magpahinga. Diba? Kailangan ninyo yan ipagpahinga. So, ibalato nyo na yan sa sarili ninyo, Virgo. Ibalato nyo na yan. Give yourself time para kayo ay makapagnilay-nilay, makapagmuni-muni, 'di ba? At magkaroon kayo ng opportunity to re-evaluate what is happening in your life, na maayos ninyo kung ano man ang mga bagay na dapat ayusin sa ngayon, 'di ba? Yung ganon. So, we also have the King of Swords. At ito naman ang what to embrace sa ngayon. Siguro kailangan din ninyo ngayon ng clarity, no? Kaya din kailangan ninyo talaga na mapag-isa muna at magnilay-nilay kayo, magmuni-muni kayo so that you'd be able to figure out now what are the things that you need to do, what are the things that you need to work on sa ngayon, no? So siguro yun ang ikinalilito ninyo, siguro yun ang mga bagay na confuse ninyo. Kaya maaari na if you're going to reach out to someone na katulad ni King of Swords, baka yun ay maliliwanagan, magkakaroon kayo ng direction, 'di ba? At makikita ninyo kung alin ang dapat unahin, priorities, yung mga ganon. Ano dapat ninyong iwasan sa ngayon? We have the Six of Swords. Six of Swords is moving on energy. So siguro wag kayong padalos-dalos ng pag-desisyon kasi baka kung ano man itong kinakaharap ninyong problema or sitwasyon, wag importante na pag-isipan talaga ninyong mabuti muna before you make a decision. Baka kasi 'di ba, hindi nyo na mabawi just in case ma-realize niyo na ay sana pala ganito muna ginawa ko, ay sana pala hindi muna ako umalis, yung mga ganon. So baka pagsisihan mo. Kaya iwasan mo muna na
iwasan mo muna yung padalos-dalos ninyong pagdedesisyon. So, si Virgo kasi, 'di ba, meron din kayong tendency na maging impulsive. Meron din kayong tendency na maging yung parang nakukulangan din kayo minsan ng pasensya, 'di ba? Kaya muna, kalma lang. Kalmahin mo yung sarili mo. Mas magandang mag-isip muna before you do something or before you do anything or before you say something. Pag-isipan muna ninyong mabuti para in the end hindi ninyo ito pagsisihan. Okay? So, anong possible na accomplishment ninyo? We have the Empress and we have the Seven of Cups. So, this is abundant and prosperous energy si Empress, no? Meron mga dito opportunities na dadating. Meron ditong opportunities na pwedeng lumapit sa inyo na makakapaghatid sa inyo ng prosperity and abundance, no? At maaari, no, na yung mga opportunity na to, ito yung nilalaman, no, or yung mga hatid na oportunidad ng Seven of Cups. Multiple choices, no, ang pwedeng nandiyan dyan, kaya dapat ninyong pag-isipan, dapat ninyong pag-isipan mabuti, dapat ninyong pag-anuhan muna, pag-aralan mabuti, okay? Kasi baka meron din ditong mga budol, 'di ba? Pwedeng may ganon, no, na siguro kay ganda-ganda, no, sa panlabas, kay ganda, very attractive, no, yung mga advertisement, pero kapag nandiyan ka na pala, hindi naman ganon masyado. 'Di ba? So, mas magandang imbestigahan mo, i-research mo bago ka mamili ng oportunidad na ito, no? So, make sure na inalam mo talaga kung ano yung ino-offer nito para hindi kayo mabudol, no? So, ano naman ang mga blessings, no, and opportunities na might come your way? We have the Eight of Swords. Eight of Swords is about, yung parang illusion, feeling trapped, no, in a situation na hindi kayo makagalaw, hindi kayo makabuelo, hindi kayo makapag-take action. So, feeling ko dito, you will have that opportunity ngayon to come out, no, of that situation, of that energy. Siguro, magkakaroon kayo ngayon ng linaw sa inyong isipan, maaring sa paglapit ninyo kay King of Swords or sa pagninilay-nilay ninyo with the Hermit energy, magigising kayo sa katotohanan. Dito ninyo siguro marirealize na it's just me, 'di ba? Wala naman talagang kumukontra, wala naman talagang nagpipigil sa'yo, pero it's just your thinking, no? Ang maaaring pumipigil din sa'yo, yung negative thinking mo lang siguro, yung nagpe-prevent sa'yo from coming out of that restrictive energy, no? So, feeling ko, yun ang magkakaroon kayo ng pagbabago dito sa mindset ninyo, dito sa kung anong pinaniniwalaan ninyo for now, at makakaalis kayo rito, no? Malilinawan ng inyong isipan at maaaring manggagaling yan sa sarili mong realization or dahil sa sasabihin sa'yo ni King of Swords, kung sino man ito sa buhay ninyo. So, yung obstacle ninyo, possible obstacle ninyo is the Queen of Swords, which is regarding communication, no? Honest communication, pagpapahayag clearly na kung anong nararamdaman ninyo, ng anong iniisip ninyo, yung ganon. So, maaari medyo mahirapan siguro ang iba sa inyo rito na mag-express ng inyong sarili. But, you should realize, no, Virgo, na kahit sa anumang sitwasyon, kailangan, na maging honest ka sa pakikipag-communicate. Maging honest ka sa i-communicate mo or how you are going to communicate with other people. Kasi kunyari, may problema ka, 'di ba? Humihingi ka ng tulong or hihingi ka ng tulong. Pero kung i-sugarcoat mo pa rin yung mga sasabihin mo, hindi mo sasabihin kung anong totoong nangyayari, 'di ba? At hihingi ka ng tulong. It feels like hindi rin maa-address, no, ng tama yung problema mo. So, hindi ka rin makakakuha ng tamang solusyon
dito even though merong mga tumulong sa'yo kasi kung hindi mo naman sinasabi kung ano ang totoo, 'di ba? Kaya that is the challenge para sa'yo, no? Kung papaano mo sasabihin ang nararapat na sabihin, 'di ba? Kung ano yung dapat na ipaalam mo sa ibang tao, no? Yun ang dapat na ayusin mo, no? Na maging you communicate clearly, effectively, and honestly. Okay? So, ang advice sa inyo ng spirit dito is death energy. Death is a transformation energy. This is ending of something sa buhay mo na hindi na nararapat na nandiyan pa sa buhay mo. This is cutting off the cords between you and a thing or a situation or tao, 'di ba, na hindi na nakakatulong sa iyo, no? That doesn't serve your highest good. Kaya maaari, no, na sa ngayon pag-isipan ninyong mabuti. This is the time wherein you need to do some kind of introspection and reflection para na makita mo ang mga bagay na dapat baguhin, diba? Kaya tignan ninyo, i-assess ninyo ang mga dapat na ayusin at yun ang ayusin. Alright? At kung ano yung hindi nararapat, let them go, release them. Alright? Kasi sayang ng panahon, sayang ng mga pagkakataon, yung gano'n. So, tignan natin kung ano ang inyong final message, Virgo. We have house number 4. Wow. So, baka ang iba sa inyo dito, Virgo, you are, kung ang trabaho ninyo siguro, baka work from home kayo, 'di ba? Or baka confined lang talaga kayo sa house kasi baka nagnenegosyo din kayo, baka yung negosyo ninyo home-based business, yung mga ganon. Possible din na ang iba sa inyo dito is going to relocate. We have the Six of Swords dito, and this could be travel, this could be relocation. So maaaring you're going to change the place of residence or maglilipat bahay ka na. Maaari din ang iba sa inyo dito nakapagpatayo na ng sariling bahay, or baka ang iba sa inyo you're going to do some renovations sa bahay mo sa ngayon, or baka baka ikaw ay magsisimula pa lang na magpatayo, mag-build, no, ng sarili mong bahay. Baka ang iba sa inyo dito nagsha-shopping for bahay, 'di ba? Kasi gusto nyong lumipat, no? So po pwedeng ganun din ang ganap. Possible din ang iba sa inyo siguro dito you are going to improve talaga, no, your living conditions, yung mga ganun. Kaya baka magpapa-renovate, magpapaayos ng bahay, something like that. So this is also about siguro marriage, no, union. Baka yung bahay na hinahanap ninyo, yan ay paghahanda para sa pag-aasawa ng iba sa inyo. Baka ang iba sa inyo malapit ng ikasal, yung ganon, no? So, kaya naghahanap na kayo ng bahay kasi baka kayo ay magmo-move out na, no, sa kanya-kanyang bahay ninyo at kayo ay syempre magsisimula ng married life ninyo, no, sa sarili ninyong tahanan. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.